radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika. Walang filter, walang edit. Chika. Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa. Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy sa magandang hapon Metro and Mega Manila. At syempre sa lahat ng mga nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YT channel, ang ating mga team replays sa mga kayong panig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world. Diba? Ganon. Nakakaloka tunayan sa level sa magandang hapon. Lalong-lalo na mga nagpapaganda ngayon sa loob ng mga branches ng I Love Cut Encarnacion Salon. Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga naggaganda mga customers ng I Love Cut Encarnacion Salon, diba? Hello po sa inyong lahat. At syempre batiin din natin ang lahat ng mga nakatutok, lalong-lalo na sa mga taga Rizal Park Operations and Planning Department, sa mga taga Perpetual Health Medical Center dyan sa May Las Piñas, Valenzuela City Central Kitchen, kina Ami Espiritu. Hello po sa inyo, sa mga taga Pasig Mega Market. Isang magandang hapon. Nakakaloka. Pero eto na mga pangga. Bago ko tuloy ang ibigay ang ating chika na first gap, kung ikaw ba ay mahilig uminom ng tea or isa kang tea lover, well, meron tayong MX3 tea with pandana. Alam mo ba na ang bawat MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandana para mas refreshing sa ating panlasa? Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. Maaari mo rin dagdagan ito ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Nakakatulong ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat ng MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. So eto na ang iniintay niyong lahat. Sa first gap ng ating Chika ni Sisa. Nako, eto na nga, mainit na pinag-uusapan dahil kahapon po, kahit masama ang panahon, naituloy nga po ang kumaga parang hindi pagpupulong, ang hearing, diba? Sa pagbabawag ng MTRCB sa programang Showtime dahil nga sa umanong usapin sa kanilang July 24 episode sa Meme Rimar, diba, na segment nila sa Showtime. Kahapon po ay dinaluhan kasi diba ating nabalita kahapon na para bang ipinatawag ang GMA pati ang ABS-CBN, hindi lang pala ang dalawang network, maging ang Zoe Broadcasting Network at ang All TV ay pinatawag na rin sa MTRCB kasama ng kanilang mga legal team. Wow, ang taray! Diba? Ano to, may defense and prosecution keme? Ganon, hindi, charot lang. Hindi, pero totoo yun. Pinatawag po mismo sa tanggapan ng MTRCB na kung saan nga naman ito po ay dinaluhan ng mga board members na sina Attorney Ricardo Solomon Jr., Attorney Pedro Cesar Gabriel Solidom, at si Miss Wilma Galvante, ang mga naturang board members ng MTRCB, na kung saan nga naman kanilang tinalakay ang naging mga reklamo ng mga netizens sa kanilang tanggapan hinggil nga dito sa usapin ng Presidential Decree number 1986, diba? Kung saan nga naman para bang may nilabag, may nalalabag na nga ba na panuntunan ng MTRCB dito sa mga nagiging komedya or mga segments na ipinalalabas sa telebisyon. It giniit ng mga board members sa mga legal counsel
officials ng naturang network ang mahigpit na pagpapatupad ng kanilang rules and regulation. Kumbaga, yung kanilang IRR na tinatawag, hindi ba? Kung kaya dahil dito ay medyo nagpulong na nga ang bawat, kumbaga parang parties. Parties! Ba't may party? Ang parehong panig ay nagkaroon na po ng dialogo kahapon kung saan nga naman binibigyan sila ng 7 araw para magsumite ng lahat ng mga kailangan pang mga dokumento or ebidensya na pwedeng magamit nila para masabing ito ay hindi nga valid. Diba? Tama nga ba yun kung hindi valid? Pero pinagsusumiti sila ng mga karagdagang mga dokumento pa within 7 days. Habang iniintay pa ang mga dokumento mga kompleto ay hindi pa naman din daw nakakapagdesisyon ang pamunuan ng MTRCB kung ano nga ba ang kanilang magiging hatol sa showtime. Kung masususpindi ba, bibigyan ng sanction or kung ano man aantayin pa nila na makompletong maisumite ng mga legal team ng naturang mga networks na ipinatawag kahapon sa kanilang pagdinig sa MTRCB na makompleto ito at maibigay bago sila magbigay ng pahayag. Mahigpit din pinagbabawal ng MTRCB sa ilang mga board members ang magbigay ng kahit na anumang impormasyon na posible nga daw ma-jeopardize ang naturang pwedeng maging outcome ng naturang hearing. Pero ang nakakaloka dito, habang iniintay ang 7 days period na ito, ay mahigpit naman din na pinababantayan ng MTRCB. Kumbaga parang magtatalaga sila ng on-air compliance officer na siyang magbabantay sa kilos nila meme. Di ba na nakakaloka? So, kumbaga parang ngayon, ang kanilang executive producer na si Trina Bitara, may kasama na ring sasaway sa kanila. Hindi lang sa pagsaway na sila ay na-OT na, kung hindi sa pagsaway na rin kung sakaling medyo umu-over na yung mga pagpapatawa o kaya medyo offensive na, para nang sa gayon ay maiwasan ang kahit na anumang maging problema in the future. Bagay naman din na medyo sinaluduhan ng ating chairman na si Chair Lala Soto dahil anya, 'di ba? Saludo daw siya sa produksyon ng Showtime dahil nga matapos 'di ba tawagin ang kanilang pansin patungkol dito ay agaran naman silang dumulog sa kanilang tanggapan at agaran din na humingi ng paumanhin. Yun ang bagay na kinasasaludo lang ni Chair Lala Soto sa pamunuan kasi nga kahit si Meme Vice Ganda ay talagang humanga siya sa mabilisang aksyon, sa paghingi ng paumanhin right there and then matapos makol ang kanilang atensyon sa maling nagawa on national TV. Kaya nga sabi ng ilan, matutuloy kaya na mabigyan ng sanction or baka bigyan lang ng warning ang mga ito? Well, meron tayong 7 days period para malaman. Hindi ba? Hi, Kasmot Fair, yan ang Lala Move. Magandang hapon. Sabi niya, hello there, Kapitana. Wala ka ba kahapon? Nandito ako, ikaw yung wala. Daryl Fukunaga. Diba? Sabi mo last time, wala ka kahapon. Kaya sabi niya, nag-skip ako. Nandito ako kasi bumabagyo. Na-cancel yung event. Si Corina Dano, hello po, magandang hapon. Pero yun na nga, hindi ba? So, aantayin lang muna natin at irespeto muna natin na wag po muna tayo magspekula ng mga kung anong bagay, lalo pat ngayon hindi pa nabibigay ang final resolution or final verdict sa reklamong inihain ng ilang mga netizens sa tanggapan ng MTRCB dahil meron pa silang 7 days window period para magsumite ng ilang mga dokumento kung ito ba ay kanilang kokontrahin na, 'di ba? Well, malalaman natin yan in the future, 'di ba? Syempre kailangan magsumite ka din kung parang ano man tawag dito pag ganyan sa may kaso, 'di ba? Na pagka kunwari is parang mag-aapila. O, 'di ba? Yun pala. Pag may kaso yung kanilang mga apila patungkol dito sa reklamong inihain sa kanila ng ilang mga manonood sa pamunuan ng MTRCB. Well, in the meantime, mga pangga, yan po muna ang ating unang chika para sa programang Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.